Nagpakita si US President Donald Trump ng pag-ataking mas matindi sa World War II kung hindi pa bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Sa kabila ng tensyon, may mga Pinoy na piniling manatili sa Middle East. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Ria Carlos. We will go into a tremendous attack, the biggest since World War II. Yan ang babala ni United States President Donald Trump sa Iran oras na hindi buksan ang Strait of Hormuz. Pero ang Iran, iginiit ang buong kontrol sa strait. Nananatiling sarado ang Strait of Hormuz mula pa Abril matapos ang naval blockade ng Amerika at nang mapaso ang kanilang ceasefire agreement sa Iran. Katunayan, kahapon halos 50 commercial vessels ang napilitang mag-iba ng daanan ayon sa US Central Command. Ang mga dumadaan kasi sa strait, pinapasabog ng Iran. Sabi ni Trump, may mga negosasyon sa Iran, pero hindi pa mapagkasundoan ang ilang kondisyon. Kaya ngayon, tila naiinip na ang US President. I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent. Kaya tuloy ang atake. Amerika sa Iran, habang Iran sa mga base militar ng Amerika sa Middle East. Kaya nasa Force Protection Condition Delta o maximum protection ang mga base ng US sa Middle East. Sa emergency alert ng US Bureau of Diplomatic Security, inaasahan ng missile at drone strikes, pangingidnap, hijacking at iba pang klase ng mga pag-atake sakaling lumala ang sitwasyon. Sa ngayon, wala pang komento ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. Nakausap ng News 5 ang ilan sa mga kababayan natin sa Dubai. Ang Pinay nurse na si Kai de los Reyes napilitang pauwiin ang kanyang mga anak sa Pilipinas sa takot na lumala ang gyera. Nung kasagsaga nung time na yan, nagpa-uwi ako ng anak. Kasi syempre, ang first time nilang makarinig ng ganon, loud sounds, alert, every time na ganyan, lalo na pag madaling araw. Nakita ko yung mga bata like tumatakbo, namutla na. So sino ba namang parents ang makakita ng ganon? They're 10 and 12 years old, so alam na nila kung ano ang nangyayari dito. So yun, nakaka-stress as a parent. Ilang klinik na raw sa Dubai ang nagsasara dahil sa tensyon. Pero si Rose Roldan mas pipiliin pa rin daw manatili sa Dubai. Hindi ko na consider umuwi ng Pilipinas kasi despite the situation, I feel na mas may ano pa rin dito na Sa ibang bansa. mabuhay na, hindi naman sa pagmamasama, pero safe talaga dito. Well protected kami, and sa pag-earn ng money, it's still better kahit anong pang situation. Higit 2 milyong Pinoy ang naninirahan at nagtatrabaho sa Middle East. Ria Carlos, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.